Amusta mga ka-Brody? This is Brody Jeff. This is Brody Joe. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast. Where you listen And relax. Yo! Happy weekend mga ka-Brody, no? Happy Weekend! Happy weekend. Yes, Okay. yes. Oh. Meron tayong special guest ngayon. Yo, what's up? Yon. Yeah. Pwede ba magpakilala si Yun. guest? Ako, ang pangalan ko si Joe. Yan. Meron din siyang mga social media accounts ba before, tama? Oh, before. Pero kilala siya sa Job Pag-ibig. Yan! Pag-ibig. Pag-ibig! Yan! Anong statistics ba yun? Yung pag mga nagpapakilala ka ng sexing babae? Yo, vital stats. Vital stats! Dati. Ayun. So, pakilala namin, si Job pala, he's a very close friend of mine. So, masayang kababata. Yan, si Job. Yan. So, na-invite namin siya sa podcast. Siyempre, to share some of his experiences and also to share good experiences sa inyo, mga ka-Brody. No? Maganda ang pag-uusapan namin with Brody Job. Yes. Oo nga, abangan niya yan. Yan. Ikaw ba, Brody Jeff? Kamusta ka? Kamusta ka nitong linggo na to? Ayos lang, Brody, kasi medyo nagkaroon tayong mga challenges Yan. pagdating sa work. Pero ang kagandahan naman nun, continuous tayong nakikipaglaban. Yun. Yan. Walang susuko. Walang susuko, susuko lang. Buisit ka. Plug mo yung Brody Job, yung business mo. Ayun, tawag dito. Ako maliit na business ngayon. Yeah. Maliit kaming business. Yo. Enas Diner. Check nyo lang sa FB tsaka sa IG. Yan. Makita nyo naman Makita dito. niyo sa, Below. below. Tapos, alam nyo ba yung business niya? Binayaran kami ng 50,000 sa... Ay! Ano yun eh? Di pwede i-disclose. This podcast is being sponsored by Brody Job. Di pwede i-disclose yun. Kasi baka ma-audit tayo. Ma-audit tayo ng kongreso. Oo, baka mahirap na. Okay, so mga ka-Brody, magandang araw ulit sa inyo ngayon. No? So, ano nga ba ang topic natin ngayon, Brody Jeff? Ang topic natin for today is discovering your passion. Ay, nakalupit naman. Oo. Ano masabi mo dun? Discovering your passion. Matindi. Matindi. It will make you or break you. Yan! will make or break you. Parang, alam mo kasi na pag sinabi mong discovering your passion, minsan kasi pag bata ka, di ba parang ang dami mong gusto gawin? Yeah. Di ba? Parang gusto ko maging ganito pag laki ko. Gusto mo maging gangster. Oo, di ba? Nagsimula ka sa gusto mo maging superhero, tapos pag lumalaki ka na gangster ka na, di ba? Minsan action star ka na, mga artista. Ikaw gusto mo maging Beanie. Beanie? Walang yung Beanie. Binibirocha. Hindi, gusto ni Kuya Brody Jeff Beanie. Beanie Baby. Wow! Shoutout sa misis ni Brody Jeff dyan, ha? Ma'am, sabi niya, gusto niya lagi daw siya binibaby. Kaso mo, hindi mo daw binibaby. Yeah. Baby naman tayo. Ayan. Okay. Sige, going back to the topic. So, discovering your passion. Kasi minsan, di ba, Brody, sabi mo nga, nung mga bata, marami tayong gustong gawin eh. So, ngayon nandito na tayo sa present natin. So, ano ba yung dapat na, kumbaga parang iniisip natin eh. Ano ba tayo? Fit pa ba tayo kung nasa na tayo? Ano ba yun? Fit ba tayo kung nasan man tayo ngayon? Ang tanong dyan, gusto ba natin yung ginagawa natin? Yung tanong. Diba? Pero kasi diba, may mga times na nandito tayo sa work natin, gustong-gusto natin siya. Pero kasi, hindi umaayon yung mga yung mga gusto nating mangyari. So, syempre, magke-create yan ng self-doubt eh. Yes. Tama ba? Tama. Ikaw ba? Kung ano ba? Naranasan mo na ba yung Brody Job na minsan ba pagdating sa trabaho parang Oo naman. feeling mo parang hindi ka na... Ranas ko yan. Ayan. Sige nga. Damang-dama ko yan. Yan. Minsan talaga kasi, paano ko ba sasabihin? Sige, Brody Job. Unang-una, dapat sa simula pa lang, alam nyo na yung papasukin nyo. Yan. Tama. Alam nyo na yung pipiliin yung career. Gusto nyo ba to? O
ginusto nyo lang kasi malaki ang pera, malaki ang sahod. Yeah, so... Magkaiba yun eh, para sa akin. Okay. So, ang bottom line dito ni Brody Job, kapag halimbawa may ipupursu kayo na isang bagay, pag-iisipan nyo kung ano ba yung hinahabol nyo. Kung baga ano ba yung pursuit nyo doon. Is it the money? Is it the happiness? Or baka mamaya may gusto lang din nito, yung magulang mo? Baka mamaya go with the flow ka lang. Go with the flow ka lang. Pero deep inside, diba? Hindi mo pala gusto. Dahil uso lang. Dahil trend lang. Going back, no? Parang ganito lang din yan sa mga naging topic natin before. Na parang ikaw, Brody Jeff, nung nag-aral ka nung college, diba? From accountancy to professional tambay. From accountancy to to tourism and naging marketing na. Marketing. Nagkaroon ka pala ng parang tatlong shift. Naging tatlong siya, dalawang shift. Yung una, first choice mo ba yun? Accountancy Kasi akala ko talaga, yun yung passion ko. Yun pala, hindi pala yun. So parang hindi pala ako good at this one. So I need to parang discover myself more. Kaya ako napunta sa ganun. Yung sinabi kong tourism. Tourism ako. Kasi para lang ako makapasok sa school. Yun lang muna yung kinuha kong course para maging sa marketing. Ako ba, tanungin natin si Brody Job. Ikaw ba, Brody Job, kamusta ka nung nag-college ka? Talaga bang yun yung mga life choices mo? Nung from high school, hindi ko talaga alam kung anong uunin kong course eh. Parang andun ako sa medyo artistic side. Yes. Gusto ko yung music, art, ganyan, photography. Pero alam ko ng mga panahon yun I cannot sustain. I mean, hindi nun masusustain yung kinabukasan ko. Kasi kilala ko rin yung sarili ko. Hindi ko naman sinasabi. Marami dyan na nag-pursue. Na abot nila yung top dun sa bagay na yun. Sa art, maraming sikat na artist na ako kilala ko yung sarili ko. Hindi talaga ako makapag-decide dati kung ano. Tapos hanggang sa napilitan ako mag-engineering. Okay. So engineer ka? By profession, I'm a marine engineer. Wow. Ayun. Marino. Marine engineer ako by profession. Totoo ba yun pag marina magaling sumipin? Ano na yung dito? Dismiss lang yun. Depende sa dagat. Diba sa training yan? Depende sa dagat. Depende sa dagat. Kung gaano kaalat. Kung akala ko depende sa dagat kung sa parting Asian ba yan? Parting Europe ba yan? Depende sa dagat. Pwedeng fresh water. Pwedeng salt water. Depende sa sa alat. Pwedeng kanal. Kanal, sisisid ka ba? Huwag dun, magkakasakit ka dun, Brody. Bakit? May malinis na kanal sa Sa Japan. May mga koi. Buti ka pa nakapunta ng Japan. Nakita pa lang. Nakita mo lang. Teka, lakat natin si Brody Job. Puro tayo kalokohan. Okay, Brody. Ayun, nasa na ba ako? Ayun, tapos natapos ko yung course ko na marine engineering. Tapos nakapag-exam ako, licensure exam. Ayun, hanggang ngayon, I'm still working as a marine engineer sa isang shipping company. Wow. Tanker ships. Parang ang sarap i-topic nyo, no? How's the life in the sea? Parang ang sarap ng ganyan. Walang masaya doon. Hindi, joke lang. Masaya naman. Ayun ang ginagawa ko sa buhay ko. Tapos meron kaming konting business ni Mrs. Shoutout mo naman si Mrs. mo. Hello baby, dito ako Marvin. Late na ako uwi. Shoutout mo yung full name naman ni Ma'am. Wag na. Baka may mga mag-adi. Late na ako uwi Dito lang ako. Malapit lang sa bayan natin. 20 minutes away. 20 minutes away. Yeah. Ayun yung ayun yung pinag-aabala ko sa buhay ngayon. Nakabakasyon ako. Ayun. Pero, Brady, going back dun sa sinabi mo na parang hindi mo ganun ka gusto ba? At first ba? Or... Actually, hindi ko talaga gusto. Okay. Kaso kailangan ko siyang gampanan. Kasi nakikita ko dati. Malaki yung pera. Not knowing na hindi ko alam yung pinasok ko. Nung nandun ako. Yun. Ayun yung experience ko doon. Nung pagdating ko ron, iba pala yung nakikita mo sa TV, sa brochure.
Naka-uniform ka. Iba. Iba pala pag nandun ka na. Oo. Sobrang layo. Sobrang layo nung Oo. nung pinoportray sa mga bagay-bagay. Pag nandun ka na. Okay. So, ayun. So, honestly, kaya ako pumasok dahil sa pera. Okay. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Nung time ba na napasok ka as a salesperson, ano ba talaga yung nagustuhan mo doon? Ako? Oo. Nung napasok ako sa trabaho ko? Gusto mo ba talaga yun? Nung una pa lang? Oo, kasi na-try ko na yung industry. Hindi. For example. Ay, pinaka first time. First time sa industry. Na first time. Nung pagpasok mo, tama. Pagpasok mo sa industry nito, sa sales, as sales. Nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung sales and marketing. Pero ano yung unang perception mo dun sa as a salesperson? Kumbaga kung paano gawin yung trabaho? Hindi lang yon as a whole. Kunyari, sabihin natin, ito yung magiging trabaho mo. Ano yung unang perception mo? Siyempre, yung challenge ako. Hindi yun. Hindi ibig sabihin. Ano? Ako, tanungin mo ako kung ano yung unang perception ko. Siyempre, gusto ko, pag yun yung narinig ko, may kotse agad eh. Parang ang gusto mo benefits. Ano yung perks na agad eh. Ano yung perks? Oy, ganito. Kasi kumbaga parang, pucha, ano yan, maraming pera yan kasi sales. Commission. Sales eh. Mas meron kang kotse. Pero, kung once na ma-find out mo kung gaano kahirap tong trabaho to, di ba? Parang kung hindi mo talaga kung hindi mo talaga gusto, hindi ka tatagal eh. Di ba? So eventually nung ako napasok dito, ay grabe. Kumbaga parang nagustuhan ko siya. Hindi lang pala dahil sa kotse. Hindi lang din pala dahil sa ano. So magkakaroon ka kasi ng parang dun mo din mali-discover yung passion mo. Unless you decide. Diba? Kasi mag-decide. Siyempre mag-decide ka sa sarili mo. mag-decide na pasukin mo muna to. Bago mo malaman yung passion mo. May times kasi na gano'n. May times na gano'n. Hindi lang ito yung ano ko. Kasi yun pala, pagpasok ko sa ganitong bagay, meron pala akong parang kailangan na, kumbaga may mali-discover mo din yung sarili mo na, kaya ko pala. So why not? Ito yung i-discover ko pa yung sarili ko para mag-improve ako. Parang ang term kasi ni Brody Jet, may nilook forward ka kagad nung nakuha mo yung job eh. Kaya parang, tama ba? Hindi pa nga ito eh. Hindi ko pa nga yung look forward nung nakuha ko yung job eh. Kumbaga parang, as a perception pa lang na as a salesperson, pasok ka dito sa ganito kasi may kotse dito. Wow! Diba? Kotse pa lang ang makikita mo. Ako naman kasi noon, parang nung unang pasok ko, wala akong idea sa sa mga ganun. So, more on likely, trabaho lang talaga yun. Kumbaga parang wala akong nilook forward. The work itself, you love it. Parang gusto mo talaga. Syempre nung una, alam kong challenging kasi wala akong background sa sales and marketing. Diba? So, fresh ako nun. Pero, sabi ko, katulad nung kanina, diba, meron tayong offline conversation. Kapag halimbawa, may gusto kang gawin sa buhay mo, may nakuha kang trabaho, diba? Kasi kaya ka nga nag-apply din sa trabaho na yun. Kasi pag tinignan mo yung job role, interesado ka eh. Parang titimbangin mo kung magugustuhan mo to. Kasi kaya yung topic natin, discovering eh. So, diba? Nagmamatter pa rin yung interest sa yes, exactly. Tama ba? Oo. Tama. Para sa mga choices mo sa... kung mapakotse man or basta pag nakita mo yung trabaho itself, 'di ba? Parang titingnan mo siya kasi pag sinabi mong interesting pero iba yung nilulook forward mo na agad eh. 'Di ba? Parang minsan interesado ka muna eh. 'Di ba? So, maganda 'yon kapag at least nalaman mo na may nilulook forward ka na talaga. Kaya lang ang pangit kasi doon, mamaya pag hindi mo nakuha agad 'yon, meron ka agad disappointments. Unlike pag interesado ka muna, wala kang ini-expect something eh. Parang interesado ako dito. Tapos mag-i-emo ka, no? Kasi pag nilook, ewan ko pare kasi pag may nilook forward ka kagad sa isang bagay. Halimbawa, hindi lang kunyari sa trabaho natin. Hindi agad nabigay. Oo. 'Di ba parang hindi ko to gusto. Hindi ko to passion. Hindi mo alam yung trabaho itself. Yung pala talaga yung passion mo kung tinuloy mo. Ang problema, nalaman mo lang nung lumipat ka na sa ibang company. Kasi iba yung situation. Iba yung situation. Di ba? Parang wala kang nilook forward sa company niya. Pero the same job role, ito pala yun yung gusto ko. Dapat pala nakuha ko na to din sa first na. Kasi yun lang pero maganda yun na pag may nilook forward ka. Maganda rin siya. Sabagay ako, ang enticing nun sa amin sa mga gusto pumasok ng
mundo ng pagbabarko. Sabi nila, you can travel the world for free. Di ba? Look forward. Although kahit ayoko nung ginagawa ko, sige lang, gusto ko lang graduate. Actually, ayun lang talaga siguro. Gusto ko lang graduate, gusto ko maging bachelor. So, ang nag-motivate na lang sa akin yun yung sinasabi ni Kuya Brody, Jeff, na ano yung mga bagay na parang perks. Parang gano'n. So, isa yun, you can travel the world for free. You earn dollars. They're dollars. Tapos, bawat puerto, may SIM card. Parang sasabihin ko, tutuloy mo ba? Tutuloy mo. Bawat puerto, may SIM card. Ayun. Magaganda naman yung mga puerto. Tol, magaganda mga puerto. Brazil ba? Sa Brazil? Ang Brazil, ano yan, ang tawag namin dyan, gintong alaala. Wow. Kasi magiging alaala na lang. Sa Brazil ba yung may mga Latina? Hindi. Parang ganun yung race nila. Alam mo, ganun yung race nila. Parang counted sila as Latin eh. Latina. Portuguese sila eh. Speaking Portuguese. Ang Brazil, Portuguese sila. Under sila ng magaganda talaga ang mga mukha nila, Brody. Magaganda. Parang din-drawing, no? Masasabi kong ganun. Parang drawing talaga sila. Iba talaga mga Latina. Iba talaga. Tanungin mo pero iba pa rin yung mga Pinay. Baka panood ng misis ko eh. Sabihin mo yung misis nito. Maganda pala, Latina. Bumalik ka dun sa Portuguese. Tama lang na pinano siya. Tama lang daw na pinatigil na siya. But anyway, so going back dun sa ano mo. So, ano na ngayon yung ano mo, parang pinaperso mo? Actually, simula nung nag-asawa ako, nag-iba. Nag-iba yung... Dati kasi, wala akong iniisip na kung ako lang. I carry myself lang. Ngayon nag-iba yung sitwasyon. Parang dati kaya kong magsakripisyo ng gano'n na nasa malayo for how many months. Hirap din pala talaga. Ngayon iba, lalo nung nagkaanak kami ni Mrs. Parang talaga, ayoko na yung ginagawa ko. Ba't ba ako nandito? So, yung interest ko, nawala. Na minsan naapektuhan yung learning process ko sa field ko, sa engineering. Kasi na parang kahit anong aral ko, kahit anong basa ko ng mga manual, hindi mo na gusto, no? Ang nahihirapan akong intindihin. Kasi iba na hindi mo na siya gusto eh. Parang hindi na siya fit sa akin, parang ganoon. Ayun yung ayun yung mga na-experience ko. Ang ganda rin ng topic na to kasi alam mo, hindi parang katulad ng sinabi ni Joe, na-enjoy niya yung work niya before. Kaso ngayon iba na ulit yung passion niya. So talagang totoo ang permanenteng bagay sa mundo ay change. The only constant in this world is change. Sabi ni Dr. House yan. Diba? Diba? Lahat nagbabago. I mean, yung passion mo, nagbabago rin. Kaya nga, Brody, diba, nasa sales tayo. Yes, Naka-discover tayo ng bagong passion which is here. Podcasting na. Tama. So, yun lang natin din. So, find ways to improve. Yun na lang din. I-improve natin ito. And then, di ba, magiging ano rin naman tayo eh. Makikilala rin tayo, magiging successful din tayo dito. Someday. Tama. Naman. Hindi someday. It will be soon one day. minsan kasi mga Brody, misconception ng mga Pilipino. Tulad yung nyari magulang, sasabihin, anak, itong kunin mong course kasi malaki pera dito. Ano masasabi mo sa ganun? Ngayon, hindi na ako naniniwala. Although, tinatawanan ko. Pinagdaanan mo, Jeff. Although, grateful pa rin ako sa mga life choices ko kasi marami akong matutunan. Pero hindi ako naniniwala doon na ngayon kasi mayroon ako napanood or nabasa or narinig. Sabi nila gawin mo yung gusto mo and the money will follow. Ayun. Kasi sobrang hirap nung araw-araw kang tatayo, sobrang bigat na ng paa mo. Ayaw mo na nung ginagawa mo, hindi ka na interesado. Ang hirap na magtrabaho. Nagtatrabaho ka na lang dahil sa pera. At marami kang pwedeng maapektuhan. Yung workmates mo. Yung mga workmates mo, pwede mo maapektuhan kasi buryuan eh. Bad trip ka na. Ayaw mo na nung ginagawa mo sa buhay mo. Ngayon, nagiging kupal ka na sa... hindi na maganda yung pakikisama mo sa kanila.
nadadamay sila. It's like you don't have something to look forward Yun, to. Di ba? yun, Sobrang ang bigat ng gising mo sa umaga. Tapos tatanungin mo na yung sarili mo, pa ba ginagawa to? Pero hindi Pero sasabihin mo, pero hindi Kailangan ko talagang kumita Kaya magiging ganito na. Wala kang choice di ba? Ngayon, so pero mo at least nga, di ba, na meron ka ng plan. May plan. Yung magdagdag ko lang, sa kakaisip mong yun, lalong ka nabubulilyaso. Lalong, kasi hindi ka na productive Oo, tama. Hindi mo na, wala na. Nandun ka na lang dahil sa pera. Although, kailangan natin ng pera. Tama. Kailangan natin ng pera. Sino ba naman ang ayaw ng pera? Yes, tama. Diba? Exactly. Ngayon. Ano siya masasabi mo talaga na hindi pera nandyan. Pero it's not all about the money. Diba? Sabi nga nila, diba, parang life is a constant chase of happiness. Gusto mo maging masaya, diba? Parang yung naging topic natin sa usapang pag-ibig ng nakaraan, yung sa partner, diba? Kung talaga, kahit mag-asawa na sila, tapos nakipaghiwalay yung kaibigan ko sa misis niya. Kasi sabi niya, mabubuhay ka lang ng swerte ka na pag umabot ka ng 85 years old sa mundo na to. Blessed ka na nun. Blessed ka na nun. Di ba? Hindi, kung alam mo talagang hindi ka na sasaya sa mga bagay na ginagawa mo, may problema na. You have to change something. Di ba? Gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. May tanong ako. Kapag hindi ka na ba masaya, kailangan ba hindi mo na siya gawin? Kasi minsan maganda yan. Minsan tanong ko sa sarili ko kasi, sorry, I'm in a transition right now. Yun. So, itong topic na to, para to dun, sa transitioning period ni Brody Joe. Ako again, knowing me, lagi akong structured person, di ba? Di ba? Parang ako kasi pag sa akin mo tinanong yan, unang-una kong iisipin yung factors to consider. Ibig sabihin ko sa factors to consider, sino bang tatamaan pag di ko ginawa to? Kung sarili ko lang, okay lang kasi ayoko lang ang gawin Pero kung tatamaan dito yung family mo, yung asawa mo, doon ka mag-iisip. Pero kung sustainable naman yung choices na kahit hindi mo gawin to, masussustain mo naman na okay sila. Sa akin, hindi ko nagagawin yan. Kasi ayoko na. Paano? Hindi mo na siya gagawin. Oo, kasi kung ako lang halimbawa, hindi na tayo lalayo sa resources. Number 1 na usapin dito, resources. Kung halimbawa, ayoko na gawin to. Kunyari, may certain task ako na gagawin. Pag hindi ko ginawa to, magugutom kunyari yung asawa ko, yung anak ko. Gagawin ko siya. Kasi may factors to. Kasi kailangan. Pero if I have enough resources, na kaya ko naman pakainin ng maayos yung pamilya ko, kumbaga meron naman ako may bibigay sa kanila, hindi ko na gagawin yun. Kasi ayoko na gawin I diba? agree. Kasi I have the means not to do that thing. Kasi kapag halimbawa, may means ka, may resources ka, tapos ginawa mo pa rin yung bagay na yun, hindi ka na matitigil doon. Ulit-ulitin mo yun kahit ayaw mo na gagawin at gagawin mo cycle na lang. Cycle na lang siya. Pero kung halimbawa may resources ka naman and alam mo naman sa sarili mo na you can do better rather than doing the thing na ayaw mo nang gawin. Hindi... paano kung wala kang resources? Doon ka mag-iisip. Diba? Pero you have the gut feeling na I wanna jump into this another... parang ang gusto mong mangyari, magda-diversify ka ng mga ibang bagay-bagay. Sabihin mo na, hindi, kasi ako yung taong hindi rin ako basta-basta... Magja-jump kung hindi ako... Actually, hindi ako naniniwala. Ngayon, hindi na ako naniniwala sa salitang dapat ready ka. Pero ako yung taong may may margin. May margin ka. Kahit hindi na ako naniniwala doon sa ready ka, medyo pa rin ako kailangan kahit papaano. Equip. Ayun yun, siguro, ayun yung correct term. Hindi ako ready, but I'm equipped. Ayun yung Might as well do it kasi equipped ka naman Di ba? Bakit diba? Bakit hindi? Kasi nandun ka meron ka you have the skills Kasi magkaiba yun, di ba? Kunwari, sa inyo, sa sales and marketing, burnout na kayo, stress na kayo, tapos you wanna do another venture in life. Or, ang tanong kasi ron, marami dyan, hindi ko muna gagawin kasi hindi pa ako ready. Pag naririnig ko yun, minsan pumapantig yung tenga ko kasi karamihan ng tao ganun. Mm-hmm. Hindi nila gagawin. Kasi iniisip nila, wala na silang choice. Yun. Pwede. Where in fact,
skilled naman sila. Equipped naman pala sila. Skilled lang sila. Talagang hindi sila nagiging ready. Tama? Pero kung tutugusin, meron na silang skills eh. Kasi sa totoo lang, mga kabrody, no, kailangan natin talagang i-equip na with skills yung sarili natin. Para, syempre, paano na kung nagkaroon tayo, for example, yung company natin nagkaroon ng retrenchment. Gusto mo pa mag-work, pero na-retrench ka. Pero alam mo ang skill ka, wala kang choice, kundi, syempre, lilipat ka. Gumawa ka ng sarili mong business. Pero huwag ka matatakot, syempre. Dahil alam mo naman yung capabilities kasi equipped ka eh. Equipped ka eh. So, yun lang naman yung share ko. Yes, tama. Tama yun. Agree ako doon. Maganda. Ang maganda yun, yung mga ganyan na, di ba? Kasi alam naman natin sa buhay natin, minsan may mga bagay na unexpected na, uy, biglang nangyari to. Parang, hindi ka prepared? Dapat prepared ka, di ba? Kahit pa paano dapat prepared ka. Sa akin yun, masasabi ko lang, as long as hindi magsasacrifice yung family ko, na hindi naman sila magugutuman, at alam ko may tatawid ko naman sila, hindi ko nagagawin yung mga bagay na. So kung ikaw na-experience mo yung feeling mo hindi ka na fit for this job or this career, tapos may resources ka naman, tatalong ka na. Oo. Actually, ako pare, kasi ako, from my previous work, bago ako napunta sa sales and marketing, ang dami kong tinry na work. Talagang hindi ako nagiging masaya. Kaya umalis ako. Minsan nga, kahit wala pa akong last pay, umalis na ako ng, kasi sarili ko lang yun. Wala pa akong asawa noon. Sarili mo lang iniisip mo. Sarili ko lang iniisip ko noon. So, thankful naman ako na nung medyo nahanap ko na yung kahit paano na masaya ako sa trabaho ko, na andyan na rin, asawa ko na siya, di ba? Parang okay na rin ako sa trabaho ko. Pero ako, kung ilalagay ako sa transition period na gano'n, kay Brady Job, kung equip mo naman ako and somehow may resources naman ako, alam kong kaya ko itawid yung family ko. And anytime naman, yung trabaho ni Brody, pwede kang bumalik, di ba? Pwede bumalik. Matapang ako. Di ba? Actually, yun yung nararamdaman ko ngayon. Ang importante kasi dito, i-weigh mo yung things eh. Talaga kailangan mo siyang i-jot down. Factors to consider talaga. Pros and cons. Ganun siya. Kasi ano yan eh, pagka halimbawa na-execute mo ng tama yan, masasabi mo sarili mo na, di ba, uy, buti na lang. Buti na lang ginawa ko. Unlike na pag hindi mo ginawa, magkaiba yung ano paano kaya kung ginawa ko last 2 years ago? Magkaiba yung yung statement yung sarili mo. Yung buti na lang ginawa ko sa paano kaya kung ginawa ko yun? Anong masakit doon, di ba? Yun yung ano. Tama ka. Katulad na sinabi mo pa kanina, factor to consider din yung oras. Hindi mo na mababalik yung panahon. Diba? Sabi nga nila, money will come and go. Pero yung time, hindi mo na ma-retard yun. O kaya, ma-advance eh. You can never go back. Diba? What you can only do is regret the things you didn't try. Yun yun. Masasabi natin doon. Hindi ka naman pwede mag-regret sa una pa lang. Oo, Brody. Kasi, syempre, galing mo naman nun. Nag-regret ka na. Sa una pa lang. Tumatanong ka na sa future nun, di ba? Yan yung alam mo, masasabi ko, tol, no, sa sitwasyon mo na, Brody, grab every opportunity. Kasi you're equipped. You have the means to do it. And hindi ka one-way ticket. Oo nga. Kaya mong bumalik. Kaya mong bumalik. Pero yun, masasabi ko sa mga audience natin. Kung bakit nasabi ni Brody Marvin na kaya kong bumalik. I made the right decisions in life before. Tama. Oo. Kumbaga, mag-aral ka. Yes, gawin mo yung tingin mong tama. Minsan, gagawin mo yung isang bagay na ayaw mo para makuha ko ano talagang gusto mo. Tama. Minsan ganun eh. So, siguro, medyo may mga rants lang ako sa pinasok kong hindi naman kasi talaga mawawala yan kasi admittedly may times talaga na hindi ka rin laging mag-a-agree sa mga for example sa company na hindi ka rin mag-a-agree. But at the end of the day, isipin mo pa rin yung yung sarili mo na kapag ginawa ko to, ganito yung mangyayari. So ano lang din, siguro kung ano yung direction nun, sundin mo lang siya. Yun lang yung nakikita ko doon. Sundin mo lang siya, pero at the end of the day nga, kung ano yung common goal nyo, yun lang din kasi talaga yung kailangan mong gawin eh.
malay mo naman, di ba? Magkakaroon ka in terms of monetary, mga incentive niya, di ba? Pero nga, syempre, ang factors to consider dito is, kumbaga, happiness, no? So, sabi mo nga, hindi, yung yung happiness, kung yun ang mo, hindi ka naman basta-basta rin pwedeng umalis. Yes. Lalong-lalo na kapag ang family mo mag-suffer. Yes. Binubuhay ka. Naiintindihan kita dyan, Brody. Tama. Naisip ko lang, siguro factor din na tayo mga bata, pinanganak tayo ng 80s, 90s. Iba yung culture dati. Oo naman. Yung mga decision making ng mga matatanda sa atin, na kailangan ganito, kailangan ganyan. Ito gawin mo, ito ganyanin mo. Ngayon nakikita ko medyo iba na rin sa mga new gen ngayon. Ano bang generation na tawag ngayon? Gen Z daw, Gen Z. Di parang may mga bago sila. Hindi ko rin alam. Ang huli ko narinig, Gen Z. Oo, parang ganun. Iba na sila ngayon, mas papusok na sila ngayon. Talaga ba? Oo. Sa mga decision making nila ganyan. Kaya lang, mas marami pa rin nabubulilya. So, hindi ko rin alam kung bakit. Ang alam ko lang na medyo sa mga new generation, ang common issues daw nila is yung mga adversities. Hindi, saka self-entitlement. Oo. Yan yung mga pero hindi naman natin gine-generate. Pero yung lang, observations lang, mga statistics, mga ganun. Kasi ibang-iba na talaga kung yung panahon natin sa panahon ngayon, di ba? Iba yung pagka-pampered ng mga bata ngayon. Ibang klase na. Dati nung kinuha mo yung first course mo, anong sabi sa'yo ng AirPods mo? Ito, mag-engineer ka kasi maganda ka na, di ba? Parang nung panahon natin, puro engineer na. Hindi naman. Meron din naman, doktor, mag-lawyer ka. Yun sa akin. Doktor, lawyer, piloto. Yun yung mga high-paying jobs. Yung mga high-paying jobs, no? Kasi parang dati pagka sinabi mo sa magulang mo na may friend ako na ang kinuha niya, Kalimutan ko yung course niya. Pero after niya, hindi niya pre-practice yung kung ano matapos niya. Nag-makeup artist siya. Pero mas malaki yun siya. Tapos, mas laki na sahod niya ngayon. Dahil na pag nag-training ka sa ibang bansa. Ang laki na sahod niya ngayon. May team na talaga siya. Na kung pinurso niya yung job na meron siya, sabi niya sa akin, tingin niya hindi raw niya makukuha yung perang meron siya ngayon. Pero mahalaga passion niya yun. Passion niya kasi yun. Ayun yung nasa topic natin ngayon. Ayun yung sinasabi natin sa mga audience natin na discovering your passion. Tama ba? Passion niya kasi yung fashion. Passion niya kasi yung fashion. Pwede. Bakit nakataas kilay mo, Brody? Ano ba? Ano ba yan? Ano ba, te? Pero diba, alam niyo yun na minsan kasi yung mga taong nagsasucceed sa passion na gusto nila, hindi mo alam ang backstory niya. Ang daming sakripisyo yan. Diba? Naniniwala ako dyan, Brody. Naniniwala ako. Lagi kasi nakikita ng mga basher. Yung yung lang. Yung fame na. Yung fame na. Yung nasa dulo na. Parang tip of the iceberg lang. Pero yung nasa ilalim, hindi na nakikita yun. Kasi yan masasabi natin na parang hindi naman kasi lahat nagsasucceed na pag finalo talaga yung passion. Diba? Kasi may mga... Naniniwala rin ako dyan. Yun parang minsan kasi ako nakikita ko ang downfall ng isang tao kapag hindi nila nakakuha yung gusto nila. They're stopping. Tumitigil sila. So, parang isipin nila na, hindi talaga to para sa akin. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun, hindi ka magaling. Hindi rin ibig sabihin nun na wala ka ng chance na makuha yung gusto mo. Siguro, minsan maiisip mo parang nagdig ka kasi ng diamond. Hindi mo alam anytime, any soon. Nandiyan na yung diamond, diba? Diba? You never know when. You never know when. Tapos minsan, ito kasi maganda dyan. Kapag minsan, may mga tao kasi na parang kaya hindi nila nakukuha yung ganito. Biniblame nila yung mga ibang tao sa paligid. Alam mo, totoo yan. Dapat hindi ka. Pero alam mo, dumaan ako dyan talaga? Dumaan ako dyan sa stage na ganyan na ayoko kasi talaga, diba? Ayoko naman talaga yung course ko, yung trabaho. Naisip ko dati, pwede kong sisihin yung AirPods ko. Ayoko kasi bakit mo in-introduce sa ganito ganito, pinilit mo ako ganito, ganyan. Para na lang matapos yung away namin. Gusto ko nilang, sige kahit anong course, ito naman, engineering, para makagraduate lang ako ng 4 years, parang ganun. Pero mali. Hindi mali yun na i-blame mo. Kasi
after all, na-realize ko after nung mga ilang beses na ako nakapagbarko. Oo. Kung hindi ko rin sinunod yung AirPods ko. Yes, tama. Ano tawag dito. Yung mga meron ako ngayon, wala yun. Baka wala yun. Pero Brody, but in the contrary, what if you are in the wrong place pala, pero passion mo siya? Paano? You're in the wrong place. Okay. Bigyan kita example. Magkano yung turon sa kanto? 20 pesos. 20 pesos. Magkano yung turon sa Sa Amampulo? Oh. 700. So it doesn't mean din na, for example, ito yung very passionate ka about sa career mo na yun. Oo. But if you're in the wrong place, hindi ka rin talaga magsasucceed. Totoo. May point, tama yun. Tama. Kung nasa maling environment ka. Tsaka it coincides with knowing your value. Yeah. Yun din yun. Diba? Sabi nga nila, minsan kasi parang iisipin mo yung sarili mo hanggang dito ka lang. Para don't sell yourself short. Yung pala you are more than capable of doing something, extravagant, 'di ba? Tapos iisipin mo na parang ay, ito lang yung kaya kong gawin. 'Di ba? Parang kunyari kay Brody Job. Nag-iisip siya na parang teka lang, ano ba 'to? Magbabarko ba ako o mag-venture ba ako ng business? Diba? So, iisipin niya pag nag-business siya kunyari, parang baka ito lang kitain ko. Pero ngayon, iba na yung passion niya. Pag nag-business ako, ito yung gusto kong mangyari. Hindi niya hindi niya binibenta yung sarili niya na parang ito lang yung kaya niya, di ba? Saka Brody, ang maganda kasi doon, full support ang mo. Kaya i-pursue mo siya. Yes. Full support si wife. Basta may sisig kami. Saka yung $50,000. Yung $50,000, dapat dito. Saka natin i-disclose. Di ba? Gusto ko mag-joke, kaso medyo green, wag na lang. Baka madali pa tayo ng misis mo, Brody. Hindi naman. Hindi. So, ayun yung mga insights ko sa discovering your passion. Ano yan very broad kasi. Okay. Tsaka, yun nga, katulad nito sa pinag-usapan natin, di ba napansin nyo? Nag-iiba yung passion natin. Naniniwala ako dyan. Diba? Nag-iiba talaga yung passion mo as time goes on. Isa lang ang mag-i-stay. Hindi mag-iiba misis natin. Totoo yan. Naniniwala ako. Teka lang, mo din sumasagot? Hindi. Sabi ko nga, ito yan. Nanonood na yung misis mo ng podcast natin. Hello po, joke lang po namin yan kay Brody Jeff. No? Sana pag napanood mo to, payagan mo na ulit si Brody Jeff. So mga ka-Brody, ano ba yung mga takeaways natin dito? Oo, sige. Umpisa mo, Brody Jeff, ano bang magandang takeaways dito? Naniniwala ka ba sa follow your heart? It goes along with passion. So, kung ano yung you are passionate about doing something, paglaban mo. Pero be sure na kung ano man yung magiging outcome, huwag kang susuko. Yun yung importante doon. Go lang. At naniniwala rin ako sa sinasabi nila na try until you succeed. Yes, diba? Until you succeed. Tama namin. Tsaka siguro kay Brody Job, na masasabi ko, take away ko sa kanya sa ganitong transition ng buhay niya. Just always believe of in yourself. You are capable of doing extraordinary things, Brody. Oo naman. Alam naman natin, di ba, pinopromote nga natin dito is yung positive mindset. Di ba? Pag positive mindset. Lahat lang ng i-deflect mo. Kasi, syempre, ang perspective kasi natin is employee pa lang tayo, di ba? Employee mindset pa lang tayo. Yes, Pero sasabihin ka namin at yung mindset mo dapat positive lagi. So lahat ng iba to sa yung problema, gawa natin ng solusyon. Naman. Ganun naman talaga. Sabi nga nila, pag walang solusyon yung problema, hindi problema yun. Wala ka na dun. And if hindi mo talaga hindi talaga natin kaya, 'di ba? May sinabi nga ano nga ba 'yun? Wala. Well, sa akin let go and let God. Let go and let God. Yun! Totoo yun. Naniniwala ako. Let go and let God. Tapos madagdag ko lang, ayun, sa mga audience ng The Brody Podcast. Yan. Tawag dito. Kung ano yung napagdesisyonan nyo rin,
Yan. Panindigan nyo. Yun. Nag-decide kayo na gawin to. Panindigan nyo hanggang sa abot ng makakaya. Tama. Sinasabi ko sa'yo. Hanggang sa abot ng makakaya. Yes. Kasi darating din yung point na kung talagang oras mo na para umalis sa isang bagay na ayaw mo naman talagang gawin. Yes. Dahil ginagawa mo lang siya kasi meron kang binubuhay. Yes. Darating yun. Yes. Darating at darating yun. Yes. Basta as of now, kung hindi ka pa makaalis dyan, do your best. Para makaalis ka dyan. Para makaalis ka dyan. Yun. I-remind lang namin sa inyo na always be grateful pala. Yun. Kasi tama yan. yung trabaho mo ngayon, maraming nag-aspire dyan. So, dapat always do your best. Diba? Bless ka na eh. Bless ka na eh. Nandyan ka na eh. Tama. Diba? Marami ang dyan, maraming struggle sa buhay. Kaya nga. Ngayon, kung halimbawa, talagang sa tingin nyo, hindi na kayo para dyan, sabi nga ni Brody Joe, you have to do something para makaalis ka dyan. Para makaalis ka dyan. Ito sabihin ko na lang, si Job nga, napagtagumpayan niya yung isang bagay na hindi niya gusto gawin. Oo. Yung pang gusto mo. Yung kung gusto mo. Yung pang gusto mo. Tama ba ako doon, Brody Joe? Oo naman. Kasi, years ago, talagang pinaplano ko nang umalis. Pero, tingin ko hindi ko pa kaya. Hindi mo pa Pero dire-diretso ako actually, masasabi kong kahit paano nag-excel ako sa field ko. Yes. Kahit ayoko nung ginagawa ko. Kumbaga nakukuha ko yung magagandang commendations ng mga boss ko kahit paano. Tama. Kahit ayoko yung ginagawa ko. Ngayon, kayo, huwag kayong matatakot kung may gagawin kayong bagay na gusto nyo. Tama. Tapos natatakot kayo. Huwag. Gawin nyo. Tama. Gawin nyo. Kasi baka bandang huli, magsisi kayo na, ay, ba't di ko ginawa yan? Sana pala ginawa ko yun. Yun nga yung kanina Ayun, sabi mo. Mahirap yung tanong na what if kung ginawa ko to, diba? Oo. Diba? Ayun yung mga sabi natin. Ano doon. Okay. Sa mga ordinary people like us, be extraordinary. Totoo yun. Extraordinary. Ano yan motto namin ni Brody Jeff start of the year. Sabi ko, Brody, we have to think extraordinary. Diba? Kasi kapag halimbawa, ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naniniwala sa capabilities mo. Oo. Sino pang maniniwala sa'yo? Diba? Kaya nga ngayon, masyado na akong bilib sa sarili ko. Buenas ka. Hello, kidding aside no mga ka-Brody, no? Si Brody Jeff, no, nakikita ko naman talaga yan na, alam mo yun, sa every aspects ng sa trabaho niya, nakikita ko talagang he's always doing his best. Ganon din si Brody Job, nagsishare siya kung ano yung mga gusto niyang gawin. Alam niyo yun, makikita mo kapag yung isang tao talagang gusto niya mag-excel sa isang bagay. So, dapat ganun din tayo mga ka-Brody, no? Kahit minsan ang dami nating maling mga decision making sa buhay natin. Diba? Hindi doon nagtatapos ang buhay. Bangon tayo kinabukasan, let's do our best again. And, if hindi pa rin nagbunga, ganun pa rin. Let's just always be at our best. Kasi, lahat naman ng kaswertihan at lahat naman ng makukuha mo sa buhay mo, lahat yan mapupunta lang sa'yo if you work hard for it. Diba? Yun. Tama yun. Bago tayo mag-end, Kuya, shout-out natin yung mga natin sa mga clubs. Shout-out! Oo nga, teka lang. Dapat kasi sa next podcast natin. Meron kaming sana. Baka magkaroon ng malaking issue. Joke lang. Ngayon, si Kuya Jeff pala, si Kuya Brody Jeff, nasa isang organization kami. Medyo malawak. Kanya-kanyang Pero, kanya-kanyang style na yun. Yes, pero shout out sa MSP Dasmariñas Eagles Club. Mabuhay po tayo. Yun, shout out sa STR46 XLVI Family, Imus Bandila, XLVI, Imba XLVI, tsaka Dasma Dakila, pati Matapat XLVI. Yun. Ayos. So before we end this, alam mo na, Brody. Always remember, you and I, you and me, all of us, we are limitless. Ayun, maraming salamat. Magbe-break muna kami para sa session 2 na podcast. Ano na ba ang session 2 natin? Usapang pag-ibig na. Kahit Brody, titirahin natin yan. Parang bantot nung term mo na titira. Sige, ayaw pa ng iba.
Kaya tirahin na natin yun. Okay. Abangan nyo kami sa session 2 namin. Thank you very much. Usapang pag-ibig kami with Brody Job. Thank you very much mga ka-Brody. Bye-bye.